Ayan na pa. Okay, ito na yung ating Holy Week Sideline Works mga kamukila. Isa po itong paaralan ng daycare center. So, sinadline ko to. Umuwi ako dito sa Davao para sana sa ating project na bago. So, while hinihintay ko dahil nasa Holy Week vacation yung ating susunod na kliyente pagkatapos ng Iligan project natin. Ito muna yung sinadline ko. So, ganun tayo kabisi mga kamukila. So, kanya-kanya tayo ng paniniwala, paninindigan, no? Pero importante sa lahat, bawat paniniwala natin, kailangan nating irespeto, no? At respetuhin. Sa Holy Week, sabi nila bawal magtrabaho. Pero ako mga kamukil, gaya na sabi ko, kapag nandito ako sa syudad, yung pinaka-mindset ko, isang araw lang na mababakante ako, malaking kawalan para sa akin yan, no? Kaya kahit Holy Week, pinatos ko mga kamukil, tratrabaho ako, no? Sayang yung pagkakataon na makapagtrabaho pa tayo. Saka na tayo sabihin nating magre-relax, no? Kung sakaling may ipon na tayo, nasa tamang gulang na tayo para mag-relax, no? Hindi na for short mga kamukil, hindi na natin kayang magtrabaho. Yun na yung hinihintay ko ng mga panahon na siguro makapag-relax ako, no, sa trabaho. So ito na, unti-unti na nating remodel tong area na to. Dati po tong room for rent, binaklas natin yung mga partition dito, yung mga lahat na pwedeng gamitin pa ginamit natin para sakali para purpose natin doon, kahit pa paano makatipid din yung ating kliyente. Yung box na ginagawa natin dito, dahil second floor to sa taas mga kamukil, dito nila pinapadaan yung sanitary nila mula sa mga CR sa taas. So kailangan nating matakpan at magiging magandang tingnan para maganda din sa paningin ng mga bata, no? Abangan nyo, hindi pa to tapos mga kamukil, pipinturahan pa to, pero sisikapin ko matapos yung Holy Week. Kailangan matapos din to. Ako lang mag-isang tumitira dito mga kamukil, kasi yung mga kasama ko sa trabaho nandun sa Iligan, patuloy yung kanilang pagtatrabaho doon. Umaga, tanghali at saka hapon, lagi akong nagtatawag para i-monitor at ibibigay sa kanila yung mga details kung ano yung mga trabahuin. Although nasa ano na tayo doon, pag pre-framing na sana, kaso lang matagal na kapag decide yung ating kliyente kung ano yung gagamitin pang ceiling doon, no? Hanggat hindi niya masasabi sa akin yung fix na gagamitin natin pang ceiling, hindi ako pwede mag-proceed sa pag pre-framing, no? Kasi unang-una na kontrata namin nalagay sa quotation PVC, and then after mga 3 weeks na lang siguro 3 days, 3 days o 2 days, mag-pre-framing na sana kami sa ceiling. Nagbago na naman yung kanyang isip, no? Gusto na naman niya ganito, piping board. So walang fix pa na desisyon kung ano talagang papakapit na ceiling PVC or piping board. Kaya naging delay yung aking pag-pre-framing. Pero ganun pa man, dahil Holy Week, tamang-tama din, kaya sinadline ko din to mga kamukil, while naghihintay din ako sa ating project doon sa bago nating spot na project. Abangan nyo lang mga kamukil, i-upload ko din kapag mapuntahan natin yung bago nating project. So ito na siya, gamit natin dito WPC. Hindi, may sobra kasi si Clint sa bahay niya dati na mga PVC ceiling. Ginamit ko sa wall mga kamukil. Ito wag nyong gagayahin. Hindi po advisable talaga ito, pero kung sakaling pagandahan lang, ayan o, nagagawa ko naman siya ng maayos, maganda naman tingnan. Ang disadvantage lang kasi nito, pang ceiling to, no? Kunting sagi lang nito, tutusukin ng mga bata, talagang madaling mabutas to. Kung gusto niyo mag-apply ng PVC, may PVC wool naman, pang-wooling na PVC. Kaso lang mas mahal siya compare natin dito sa pang ceiling. Pero kung nakikita niyo mga kamukil, maganda naman siya, di ba? Depende na lang yan kung saan niyo ilalagay. Kung walang masyadong bata sa inyong bahay, pwede tayong mag-apply. Pwede natin i-apply pala yung PVC ceiling dun sa ating mga wall. Ayan o. Ang uri ng WPC o floated panel na ginagamit natin mga kamukil, malalaki yung grupos dito sa labas nito mga kamukil. Ayan, gabi na. Kahit gabi, pinapatos natin. Nakatadtad na din to ng ano. Gabi na, hindi talaga siya makikita. Ayan, nakatadtad na din to ng floated panel WPC. Yan, ito yung gamit natin sa outdoor. Malapad din yung grooving nya. Kagandahan nito mga kamukil, yung mga ganito,
madali siyang linisan, madaling trapuhan, hindi kagaya ng unang sibol ng mga fluted panel. Maliliit yung mga groove niya. Saka marami, mahirap linisan rin yun kapag maraming alikabok. Ito madali lang. So nakikita nyo kanina mga kamukil, nagkakat ako ng molding, no? Ito po ay angle molding na pang WPC talaga, no? So madalas na gamit nito ganito mga kamukil, oh. Itatabo niya ngayon yung edge niya. Ngayon inaba ko siya, ginawa ko lang to para mapakita ko sa inyo. Nagkat ako nito, kinuha ko yung isang side nitong ating wall angle na pang WPC para ma-achieve natin yung ganito mga kamukilo na pagkayari. Kasi kung hindi natin to, hindi ko to kinukuhaan yung kabilang side nito, malamang yung ano lang nito pag ganyan siya. Ayan, no? Hindi sana siya nakataob ng ganyan. Pag ganyan, no? Kasi kapag ang purpose dito, pag ipaganyan natin at hindi nakukuhaan tong kabilang side, tutukod siya. Magkakaroon ng malaking awang dito. No? Hindi kagaya nito kung nakikita nyo, kinuhaan ko to. Flat na flat, dikit na dikit siya sa ating WPC. Kaya yun po yung reason na ikinat ko yung kabilang side. No? Para mapataob natin siya ng ganyan, hindi ganyan. No? Ang wall angle kasi madalas na gamit talaga ganyan lang. No? Tulad nito. Ayan na. Napapansin nyo nakataob siya. Yung kinatingan lang talaga o pinutulan lang talaga yung kaya niyang tabunan. Pagdating dito sa gilid, hindi niya kayang tabunan. Ngayon, ginawa natin ng diskarte, ginanyan natin. So, gaya ng sabi ko, kailangan yung diskarte pagdating sa trabaho. No? Kung kailangan may sirain tayo upang mapaganda lang yung isang bagay na ginagawa natin, gagawin natin. Ayan, no? Mas maganda siyang tingnan, no? Kaysa ganito. Ito po, sample isang ganyan. Hindi nakikita yung cut niya sa ilalim, pero hindi naman siya magandang tingnan kasi nakausli ito, may allowance pa. Pero sa diskarte ko mga kamagiginan niya natin, mas maganda siyang tingnan. Ito yung finish niya, diba? Tapos yung tubular natin na window jamb, binalot ko pa siya ng isang groove ng WPC natin. Ginawan ko siya ng design. Kinat ko lang tong ganito mga kamukil. Yan, o. Nasa 2 inch kasi to, 2 inches isang lapad nito. Kinat ko lang siya. Tapos pinapadikit ko dun sa taas. Gamit natin no more nails. Okay, no? Abangan nyo. Tama-tama matapos yung huli, matatapos nito. Pagpipintura, yung kasunod nito bukas. Sa labas nito, nakabalot na ng WPC. Pagkakabit na lang ng mga molding, yung kulang. O bukas din, yung schedule natin, pupuntahan natin yung ating bagong project. Right? Thank you.